May 23 kumpirmadong kaso ng pertussis sa whooping cough sa Quezon City, kaya nagdeklara na ng outbreak sa lungsod ang LGU. We noticed an increasing number of pertussis cases in our city in the first 3 months of the year. This acute infectious disease has claimed the lives of 4 babies. Sa pagtaas ng kaso ng pertussis o whooping cough sa Quezon City, lubhang apektado nito ay ang mga bata, lalo na ang mga sanggol. Paano nga ba matitiyak ang kaligtasan ng ating mga anak laban sa sakit na ito? Kailangan po natin tandaan na prevention is better than cure. Ibig sabihin, mas mainam ang pag-iwas sa mga sakit kaysa ang gamutan pag nagkasakit na. Dahil may limit sa madalas, kapag nagkakasakit, pumapasok ang mga komplikasyon na pwede maghantong sa mababang kalidad ng buhay. Pero ang tanong kasi, paano ba tayo makakaiwas sa mga sakit? So in general, para maiwasan natin ang mga ganitong uri ng sakit, kailangan natin magkaroon ng mga magandang healthy habits na susundin sa ating pang-araw-araw. So ano tong mga to? Number 1, mag-practice ng magandang respiratory hygiene. Tulad ng pagtakip ng mga bunganga at tulyong kapag bumabahing o umuubo. Dahil sa pamamagitan nito, mababawasan natin ang panganib ng cross-transmission ng iba't ibang uri ng mga sakit. Pangalawa, wastong paghugas ng kamay. Tandaan natin na ang ating mga kamay ay nagsisilbing tulay yan sa iba't ibang mga bagay. Kaya ang wastong paghugas ng kamay, mas maiiwasan natin magbigay ng sakit o kaya kumuha ng sakit. Pangatlo, laging mag-disinfect o panatilihing malinis ang kapaligiran natin. Huwag nating hayaan na gumawa tayo ng isang environment para mapagmugaran ito ng iba't ibang uri ng mga sakit. Nagsisimula yan sa ating mga bahay. Pang-apat, panatilihin natin malusog ang ating mga katawan at isipan. Mainam na sumunod sa tamang nutrisyon na naaayon sa atin para maiwasan ang pagiging sakitin. Tandaan natin na ang balanced nutrition o balancing nutrisyon ay nakakapagbigay ng mas malakas na immune system panlaban sa mga sakit. Pagkakaroon ng mabuti at maagang ugali sa pagpapakonsulta ay isang mahalagang elemento sa pag-iwas sa mga komplikasyon ng mga sakit. So kapag mataas ang kaalaman natin kasi sa mga iba't ibang uri ng sakit o mataas ang health literacy natin, o di kaya ay kapag mas aware tayo sa ating mga sarili, mas nakakatulong ito sa pagpabawas ng mga gastos, kapansanan o kamatayan mula sa mga sakit. Huwag nating ipahuli ang karamdaman. Ipakonsulta mo ito agad. At huwag hayaang lumala dahil habang tumatagal, mas tumataas ang posibilidad na humantong ito sa pagbaba ng kalidad ng ating mga buhay. So, paalala lang sa ating mga Q citizens, sumunod sa mga healthy habits na nabanggit namin kanina, maagang konsultasyon sa mga sakit, huwag mag-self-medicate at humingi ng mga payo sa mga ating mga eksperto o doktor. Bukas ang ating mga health center at libre ang mga serbisyo nito. Maging proactive sa mga aktibidad para sa kalusugan. Iba na ang may alam at pinapahalaga ng sarili. Para sa lahat, tandaan, wastong kaalaman at disiplina ang kailangan, sakit ay maiiwasan.